Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is, well, ito yung mga best, okay, mga best smartphones na nireview ko dito sa channel ngayong 2025, okay? Ito yung mga smartphones na magandang experience ko. Yun yung pinaka bottom line dun eh. Pinaka maganda experience ko and I can recommend na solid talaga, maasahan and sulit sa pera. Yun! Ito yung mga yan. So, medyo may karamihan to ng konti lang naman and kinategorize ko na sila per brand para hindi na kayo malito, okay? So, una tayo sa mababang presyo, then akit tayo unti-unti, di ba? Okay? Don't worry, tiwala naman ako na may mapipili kayo dito na pasok sa budget nyo or swak sa budget nyo talaga, okay? Kung interesado kayo, let's start! So, una sa list, start tayo sa 4K to 7K na price tag. Ito po yung, again, na-review, ang mga feature ko lang po pala dito ha, konting clarification lang. Na-review ko na rito, kung hindi ko naman siya na-feature, pero gustong-gusto nyo, paki-mention nyo lang sa comment section. Kasi again, ang feature ko lang dito, or ang babanggitin ko dito is yung na-review ko, okay? So, alam ko talaga ang experience kasi na-review ko sila rito, okay? So, again, na-review ko. Una-una, Itel Power 70. Okay. This one, random lang to. Parang naisip ko maghanap ng something na budget pero may special sa feature niya. This one, the Itel Power 70, matutuwa kayo, is dahil while this is a budget smartphone, take note ha, entry level po ang category. Kita nyo naman sa price, 4K to 7K, and kung bibili nyo ngayon 12 ngayong December, meron kayong bonus or 13 month. Diyos ko po, ito po yung i-recommend sa inyo. Again, entry level lang po muna, 4K to 7K. Impossible makuha nyo na mas mababa pa, maybe 3K sa 12-12, okay? And ilang araw na lang yun, i-add to cart nyo na agad kung gusto nyo to. This one, the Itel Power 70, ito po yung specs na kapakita ko sa inyo. Ito yung sa screen recording ko na. Dito na tayo sa GSM Arena para mabilis yung specs, okay? Specs, MediaTek Helio G50 Ultimate lang po siya. Again, entry level yan. Don't, sa pangalang Ultimate na yan. 2.2 GHz, powered VRG 8320. Okay na po to for call and text, social media, TikTok. Pwede na po to. Okay? Gaming, siguro low settings sa Mobile Legends or mga light games. Basically, mga light games. Pwede po yan. Don't worry. Solid po yung Itel Power 70 na yan for those light games and light apps. Okay? Social media, okay na okay. Call and text, okay na okay din. Now, ano ang special sa smartphone na to? Ang special po sa smartphone na to is meron po siyang free. Kasama na siya kapag binili nyo, literal. Kaya ang mabili nyo 4K or 7K, kasama na po ito yung kanyang extra power bank. Okay? Na-review ko to. Tonto ako rito kasi solid. Hindi mo lang to magagamit ng maghapon. Kahit hanggang bukas, maghapon din ulit. Siyempre, depende rin pa rin sa gamit nyo. Kung gagamitin nyo to for gaming, siguro maghapon and hanggang gabi siguro. But, kung gagamitin nyo to for light use, like social media lang konti, pagka may time kayo, break time, and then call and text, 2 araw, easy rito. Solid, promise. And tested ko na rin na makuna din. Kahit nga, actually, wala yung special, niya, na power bank. Kahit wala po yan, actually, makunat na siya. And idadagdag mo pa ngayon yung extra power bank niya. So, pagpalubat na, like around 30%, 40%, or 50% pa lang, i-on mo na agad yung power bank. Okay, while nakakabit siya ng direct mismo sa phone, sa mismong body, is hindi talaga siya actually extension ng battery. This is a power bank na pwede siyang mag-attach. Okay? Ma-attach mismo sa main smartphone. So, this one is really good for tropa natin mga riders. Maghapon kayo, nasa initan kayo, problem nyo lagi, nalulobot kayo. This one, okay na okay po ito. Again, pambardagulan lang po ito or backup po. Pwede rin main phone, pero again, huwag mag-expect masyado kasi this is entry level. But this one, sulit na sulit kasi saan nyo mahanap yung ganyang feature? Meron ba kayong ibang smartphone brand na, or smartphone unit na ganito, may kasama, freebie na yung kanyang extra power bank na na-attach mismo sa body ng main phone. Okay? Again, performance, overall, light lang po ito. But that feature alone, and okay din naman yung kanyang GPS, pasok sa average accuracy. Solid na po ito para sa mga tropa nating riders or anyone na gustong pangbardagulan na gamit. Ito po yun. Solid po, I can recommend this. Iwan ko yung link sa video description or pipin ko sa comments. Or, better yet, click nyo tong floating tag ng Shopee and Lazada. Yan. Usually, nakakakuha po dyan ng mga malalaking discount, especially kapag dyan kayo nag-add to cart para sa 12-12 na sale. Yan po. Solid yan. Yung floating tag na yan. Or again, kung hindi kayo marunong gumamit ng floating tag, actually madali lang yan eh. Tatap nyo lang naman yan, tapos piliin nyo kung saan nyo gustong bumili ng store. Mga legit na stores po ang ilalagay ko dyan. Actually, hindi ako napili niyan. Ang napili actually niyan,
is si YouTube mismo. So tiwala naman ako na at least alam ko na legit store sa mga tinatag niya dyan. Okay? Solid. Again, andito sa floating tag or iwan ko sa video description or iwan ko na rin sa pin comments kung alin dyan ang prefer nyo. But I would recommend try nyo ito gamitin. Itong floating tag ni Shopee and Lazada. Mas madali po rito, mas convenient. And mas mataas ang chance na legit po yung stores na nandito. Okay? Legit din naman yung lang link ko pero mas mabilis na talaga dito. Mas convenient to na i-click na lang. Okay? Again, that's ITEL Power 70. Naglalaro sa 4,000 to 7,000 and possible makuha nyo ng 3,000. Pag kinlik nyo ngayon, baka may discount voucher kayo makuha. Okay? Pangalawang smartphone. Okay, this one, recent ko lang to na review and okay, actually experience ko rito for an ITEL. I think this is the best sa ITEL lang hindi ko sinasabi sa lahat ng smartphone. Sa ITEL lang na smartphone, sa kanilang lineup, this is the best one yet. Okay? Why? Well, punta tayo sa screen ko. Ito po ang itsura niya. Yes, this one. And available po siya in 4 colors. Sapphire Black, Blue. I think ito yung meron ako. And nabenta ko na to. And then we have the Blush Pink, Gold, Gilded White, and Moonstone Silver. So hindi nyo pa napapanood yung review ko at interesado kayo rito, you should watch it kasi real talk tayo doon, don't worry. And actually maganda experience ko doon. And syempre hindi ko naman tinaas ang expectation ko. Binasi ko rin ang expectation ko base sa price tag niya kasi para hindi naman kayo mag-react na ang mura-mura niyan, pang flagship ang expectation mo. Syempre nilalagay natin yung expectations ko sa price tag niya. And this one, nag-deliver po siya maganda. AMOLED, yung design pang flagship, yung dating flagship ni Samsung, ang ganda po. And very good din po yung kanyang battery endurance. Solid. Panoorin nyo po yun. Actually, specs niya is, nandito, pakita ko lang sa inyo, quick lang to. 144Hz screen refresh rate supported niya. Pero of course, this is nasa budget entry levels category. So, expect na hindi nyo madalas makikita yung 144Hz screen refresh rate na yan. May engine nyo dyan, 90 to 100 screen refresh rate at best. Pero most of the time, 60 to 90 Hz malamang screen refresh rate. But then again, capable siya in case na makahanap kayo ng light apps, light games na supported ng 120 to 144Hz screen refresh rate. Now, sa display naman, Curve AMOLED 1.5K resolution. So, mas mataas siya sa 1080p. Below 10,000 pesos, okay? Ang price siya naglalaro is 8,000 to 10,000 pesos ha. Hindi po siya tataas more than 10,000 pesos yung price tag nito. And possible mapababa nyo pa gamit sa floating tag na to. Okay? Now, again, below 10,000 pesos, meron na kayong mas mataas pa sa 1080p. Usually, nakuha natin below 10,000 pesos ngayon. 720p. Ang pinaka-common is 1080p. But this one, 1.5K. Mas mataas po ito ng konting resolution sa usual na below 10,000 pesos. So, dito pa lang panalo na yung feature na yun, okay? And then, we have 6,000 mAh battery. Solid. Ang laki nun. Yun lang, dito lang ako medyo na-turn off nung sa review kasi 18 watts lang yung kanyang fast charger. So, itong 6,000 na to, lagpas 1 hour niya siyang ma-charge bago matapos. And then, available po siya in different variants. 8GB 128 and 8GB 256GB na storage. Okay, huwag nyo nang pansin yung extended RAM, di natin binibilang yan dito sa channel na to. Rear camera, 50 megapixel. Actually, very good yung kanyang camera. Bitin lang, kung okay lang naman sa inyo, basta magandang camera, okay lang, pasok naman siguro sa mga budget users. Pero, yun lang, mabibitin lang kayo kasi wala itong wide angle, if I'm not mistaken. Kung tama ang memory ko dito, wala siyang wide angle. Yun lang naman. But if you are, point and shoot lang kasi, naman na, basic user ka lang naman. And of course, budget user ka rin. Maganda po mga shots dito sa smartphone na to. Solid. Even with 32 megapixel, okay na okay din. And guess what? Kahit yung bilhin nyo yung 8,000 pesos niya, meron pong electronic image stabilization. May konting stabilization sa video nito. Solid. Okay? And of course, chipset niya is Unisoc T7300 6nm processor. Not bad. At least 6nm na. Not the most powerful out there. Pero sa price tag niya, again, pwede na po yan. Pasok na yan. Kasing lakas niya lang din si Helio G99. Naglalaro siya doon sa price tag na yun. So, technically, bumili ka ng Helio G99 with better display. Okay? With better display. Again, available po ito sa floating tag dito or iwan ko sa comment section just in case na talagang hindi nyo gusto gamitin to. Pero I would recommend gamitin nyo talaga to, promise. Solid gamitin. Next, lipat naman tayo sa Tecno. And this one, dark horse din to eh. Patapos na yung taon, saka ko lang siya na isipan na i-review again. Nirelease ito, I believe, earlier this year around February, March. I'm not really sure, pero again, this year, ako na yata yung pinaka-late na nag-review nito na tech reviewer. But then again, so natin, pumasok siya sa radar ko, binili natin, and of course, ito ang nakuha ko sa kanya na performance. Very good. Take note, very good po. Why? Ang ganda po ng camera.
Hindi ko na-expect yun. Again, lagpas lang siya ng konti ng 10,000. I believe naglalaro siya around, check ko rito, 11,000 yung pinaka-base niya, 11,000 yung pinaka-base niya, and 13,000 yung pinaka-pataas niya na variant. Okay? Now, this one, pasok po siya sa both battery and camera wise. Performance, pwede na sa low mid-range. So, kahit pa paano, medium to high na graphics. Ultra, piling-pili lang siguro na game sa mga lalaro nyo na ultra. But then again, hindi naman po pipitsukin din ang performance nito. Pwede na to for casual use na slightly medyo gusto na mas mataas na settings. Okay na okay po itong smartphone na to. Ito pong itsura niya. Actually, papakita ko na sa inyo yung mga shots ko sa mismong review ko. Very good po ito. I would give this very good talaga na rating. If I'm not mistaken, 8 out of 10 yung ang score ko rito overall. Dahil ang dami pong features niya na panalo sa akin. And muntik na akong hindi makapaniwala na nasa 11,000 lang ang base nito and up to 13,000 lang yung max, yung pinaka-highest price tag niya. Solid po rito na choice. 5G rin po ito. And kung bibili lang din naman kayo, again, ang budget nyo naglalaro ng 10,000 to 12,000. Please consider this Tecno Camon 40 Pro 5G version, itong 5G na to, i-consider nyo to big time. Panoorin nyo na lang yung review ko para mas maintindihan nyo kung saan ako nagagaling. Kasi this one, I like this. And actually for sale ngayon, ito pala siya. Yeah. For sale siya ngayon kasi medyo natatambakan ako dito ng phone. Kailangan ko rin ng cash. Medyo pagpapas ko na. So, kung interesado kayo, ipopost ko to sa isang page ko kung saan binibenta ko yung mga phones na nireview ko rito. Or, kung gusto nyo talaga ng brand nyo, pero good as brand nyo rin naman ito, hindi ko rin masyado ginamit. Kasi for review lang and a few couple of days. So, kung interesado kayo, post ko na lang sa Facebook page ko. Okay? Kung brand nyo naman talaga gusto nyo, again, iwan ko yung link sa floating tag na to ng Shopee and Lazada. Both supported na po ng floating tag ang Shopee and Lazada. Okay? Or, iwan ko sa video description. Goods po ito. Quick specs lang kung interesado kayo. Ayan, pakitaan ko lang kayo. Android 15, MediaTek 7300 Ultimate Processor. Again, may 5G siya. And 6.78-inch AMOLED na rin siya. 144Hz screen refresh rate. 1080p resolution. And the rest, yan, basahin nyo na lang. Iwan ko yung mga links nito sa video description in case na gusto nyo pang basahin na matagalan. Pero, like I said, I would appreciate it kung panoorin nyo na lang yung reviews ko. Kasi nandun naman yung talagang thoughts ko, yung kumpletong verdict ko sa mga units na binabanggit ko rito. Okay? Now, lipat tayo sa susunod na Tecno din. This one, the Tecno Pova 7 Ultra 5G. Okay? This one solid to eh. Isa sa, I believe ito ang pang-gaming ni Tecno. And this one impressed ako sa performance na binigay niya and of course sa battery din. Stability din actually ng signal okay siya. At least nung time na ginamit ko siya, I'm not sure kung ano na nangyari after consecutive updates na pinadala na ng Tecno. But at the time na ginamit ko siya, okay na okay po siya. Maaasahan din po. Okay, specs niya, ito na lang siguro para mas madali sa GSM Arena na lang tayo. Ito, specs. AMOLED siya, 6.67-inch. Then, 1.5K. No, it's 2K resolution yata if I'm not mistaken. 1.5K resolution din siya. Corning Gorilla Glass 7i. See that? And what else? Android 15. I'm not sure kung may high Android 16 na to, pero at the time, ay Android 15. And malakas po ang kanyang chipset sa MediaTek Dimensity 8350. That's apat na 3 GHz. Okay, more than 3 GHz. Isang 3.35 GHz sa performance core and tatlong 3.20 GHz performance din na support core niya. Pinaka low niya is 2.2 GHz. This is for those light games and light tasks. So technically this has 4 major na 3 GHz mahigit. So doon pa lang masasabi na natin na performance wise na siya very good. And the GPU Mali G16 MC6, that's 6 cores po na GPU. So solid din po itong performance ng MediaTek Dimensity 8350 and nilagay nila dito nga sa Tecno Pova 7 Ultra, which makes this a mid-range gaming phone. Pwede na, pasok na siya. So kung gusto niyo ng may mga ultra sa mga popular games like Mobile Legends, I believe sa Call of Duty Mobile and sa PUBG Mobile ay supported niya ang both Ultra and Extreme. Solid po ito. And camera wise, maganda rin po. Hindi na rin kayo mabibitin dito. Solid na solid. Alright? So yun po yung dalawang Tecno naman na I can recommend and maganda experience ko during my reviews. Okay? Again, kung interesado kayo, andito sa floating tag. Lipat naman tayo ngayon sa Infinix. Una dito sa list is this Infinix GT30. Actually, I kept this. Nasa kapatid ko na to ngayon. And siya na gumagamit. And nagustuhan niya rin kasi both camera, performance, and mobile data. Solid na solid. Ito. At I think this is the best
GT series na nirelease ni Infinix. Mas impressed ako rito, both GT30 and GT30 Pro. Actually, magkasunod silang i-feature ko rito and babanggitin. So, babanggitin ko na lang din. Both, masasabi ko sa inyo, very good po yung performance nito. Maganda experience ko. Good for gaming, at least mid-range gaming. Not really for those super high-end gaming. But, reliable po talaga performance nito. Manage expectations lang din talaga, pero lahat ng other features na kasama sa mga phones na to, both GT30 and GT30 Pro, lahat po ng features nila matutuwa po kayo at magagamit nyo po talaga. Okay? Solid po. Okay? So, I guess it's safe to say na itong dalawa to, GT30 and GT30 Pro, very good po and I can recommend easily sa inyo po. Again, link sa video description. Quick specs lang kung interesado kayo. The GT30 Pro has Dimensity 8350 while the GT30 ay Dimensity 7400. So again, kung may budget kayo, go for the GT30 Pro. Okay po yun. If I'm not mistaken, the GT30 Pro is priced around 18,000 pesos to 20,000 pesos. Again, pero kung gusto niyo ng budget version, itong doon natin ang price tag, as in malaking bagsak ng price tag, go for GT30, naglalaro siya from 12,000 to 13,000 pesos. 13,000 pesos. So, doon pa lang, okay na kayo doon. For budget users na gusto nyo, may gaming features na nasa GT30 Pro, medyo mas mababa lang ng konti na chipset. The GT30 base version, 12,000 pesos, meron na kayong gaming phone. Okay na po doon. And camera, hindi na kayo lugi doon. Plus the battery, okay na din. Kung gusto nyo gamitin din sa riding, sa mga riding jobs nyo, mga tropa nating riders yan, okay din po ang kanyang GPS and signal. Both supported ang 5G connectivity. Yes, the GT30 and GT30 Pro. Again, sa floating tag dito. Click nyo na lang dito sa floating tag na to, both Lazada and Shopee. Okay? And then finally, ito yung pangatlo sa Infinix na, again, maganda experience ko and I can recommend easily sa inyo, the Infinix Note 50 Pro Plus. This one, I guess, kung di ako nagkamali, yes, pareho din sila ng GT30 Pro, but this one, mas focus ito sa productivity and camera. And kung tatanungin nyo, actually pareho lang sila ng camera halos. Pantay lang sila dun sa camera wise. Pero kung ayaw mo kasi nung features ng mga gamings, like, hindi ka naman gamer. Gusto mo lang talaga magandang smartphone, classy na smartphone, classy looking, look at that. Ito ang itsura niya. Okay na okay po ang Infinix Note 50 Pro Plus for non-gamers. Ito po yun yung katumbas ng GT30 Pro minus the gaming features. Ito po yun. Okay na okay po rito. And okay din yung experience ko rito. I can easily recommend this. Maganda rin experience ko rito. Again, link sa video description. Naglalaro itong Infinix Note 50. Same din. Halos ng GT30 Pro. 18,000 to 20,000 din. Yeah, pricey. But again, the performance naman kasi, this has 3 GHz mahigit na main cores. And hexa-core na GPU. Not bad. And tested and reviewed. Approved po itong Infinix Note 50 Pro Plus. Again, links, iwan ko sa video description or pin ko rito sa Shopee floating tag na to. Alright. Now, lipat tayo sa currently, hindi ako nililet down na brand despite nagamit ko tong unit na to 1 year na mahigit. Yeah, 1 year na mahigit. Actually, tuloy-tuloy ko siya ginagamit. The Nothing phones, okay? Basically, lahat naman ng Nothing phones I can recommend kasi alam ko naman na good yung mga smartphones na. But ito yung mga na-review ko, di ba? So again, mga reviews ko, ito yung highly recommended ko ay maganda experience ko sa mga Nothing phones. First up, the Nothing Phone 2A. Ang kauna-unahang Nothing phone ko na binili, ako mismo bumili ha, Nothing Phone 2A, yung limited edition, okay? And recently, napunta na siya ngayon sa isang close friend ko and medyo namimiss ko siya pero I think nasa very good hands naman si Nothing Phone 2A limited edition ko. So yun. Why? This one is very good kasi this one has the Dimensity 7200. 7200, sa mga hindi po nakakaalam, is superior sa 7300 series. Yes, why? This chipset has quad-core na GPU. Okay? So, that means mas maganda ang graphics nito compared sa 7300. I don't know why MediaTek did this, pero I'm telling you, mas maganda ang 7200 nito, the Nothing Phone 2A, and very reliable. Gusto ko rito sa smartphone na to, why nagtagal to sa akin, bago ko siya tuloy let go, is, unang-una, very accurate po yung kanyang GPS. Gamit na gamit ko to sa motor and sa kotse ko. Hindi po ako binigo nito. Habang nililigaw ako at nawawalan signal ng mga iPhones na bit-bit namin, habang nadidisconnect ang GPS ng Samsung ko, Ultra, and yung Fold, the Nothing Phone 2A, solid. And hindi siya agad nalolobat. Isa pa yun. Isa sa mga, I believe, ito na yung parang talagang
consistent sa battery endurance na makunat, the nating series, nating phones, lahat po na nating phones. Kung gusto nyo ng close, pinaka-close na, hindi ko sinasabing iPhone level talaga, pero close to iPhone simplicity. Okay? Nagagamit, reliable, consistent, makunat. Si iPhone hindi makunat Pero this one, makunat. Kahit wala ka sa Pro Max nila, wala ka sa high-end level nila, makunat po rito. So, kung gusto nyo, simplicity, walang ads pa. Wala ding ads, wala ding bloatware. And napakasipag po sa software updates. Hindi po sila nadi-delay. Timely po ang kanilang software updates. So, kahit sa mga budget series na like this nating Phone 2a ko, very good din. And meron ding image stabilization sa video recording, supported ng 4K video recording, unique design. Pagka-bit mo yun, ang konti lang na meron kayo na hindi masyadong cringy na pare-pareho tayo ng smartphone dito. Hindi gano'n, may konting identity ka na sarili nyo lang na bihira mo makikita sa kalsada. And I like that, na merong ganong distinction na nating phone ang gamit ko. And reliability wise, yes, solid. Konti na lang, pwede nyo na sabihin sa akin na fanboy ako na natin. But then again, as you have seen sa mga reviews ko, kung nanonood kayo na detalyadong review ko, real talk doon, ginagamit ko sa test, actual result. And hindi nyo ako masisisi kung bakit ganon na lang kaganda ang reputation sa akin ng nating phones, okay? Hindi sila perfect. I'm not saying they are perfect phones. May mga bugs sila paminsan-minsan, pero those are minors na andali namang i-fix. Andali na lang i-overlook. Kasi again, hindi sila perfect. Walang perfect na phone, but they are at least sa top na pwede ko sabihin na reliable na brands. And the nating Phone 2a, very good po siya. And actually, natutuwa rin ako na kahit na hindi siya gaming phone, makaka-game ka talaga, and meron silang built-in FPS monitor. Yung gusto malaman yung FPS ng games mo, meron sila. Hindi mo na kailangan mag-install ng kung ano-ano pa mga apps. Meron na sila doon, built-in, nasa settings lang. Napakadaling i-access. Nasa game mode lang nila. So yeah, nating Phone 2a, highly recommended. Meron pa rin naman siya mabibili actually. Available na lang siya sa huling hanap ko sa Lazada. Wala na siya sa Shopee na mga stores. And this one, may iwan ako link sa inyo sa video description kung gusto nyo. Kung interesado kayo sa nating Phone 2a, merong free earbuds sa brand new na worth 17,000 pesos po ito na nating Phone 2a. Free na po yung earbuds. Itong store na to. And legit din naman po itong store na to. Nakabili na ako before. So I know okay dito. So iwan ko yung link dito sa video description. This nating Phone 2a. Again, sa Lazada lang siya available. Wala na siya sa Digital Walker and sa mismong nating phone na store. Now, doon tayo sa kasunod niyan. The nating Phone 2a Plus naman. Okay, the nating Phone 2a Plus is slightly significant na upgrade naman sa nating Phone 2a. Kung gusto mo ng mas malakas pa na konti ng performance, this one, the nating Phone 2a Plus. Okay? Iba rin ang distinction nito, while the same design pero iba ang color naman na available dito sa nating Phone 2a Plus. So kahit nakamukha sila ng design pero magkaiba ang kulay, so malalaman pa rin na hindi siya 2a. Ito ay 2a Plus. This one, the nating Phone 2a Plus has MediaTek Dimensity 7350. Okay, this has 2 3 GHz na CPU and 6 na 2 GHz na low performer na CPU. Similar sa nating Phone 2a, may quad-core din siya na GPU quad-core. Okay, not dual-core, na single-core ng Unisoc, quad-core po ito. These are performance cores din. So, this one, halos same lang din naman basically ng mga features except sa chipset, mas tinaas. And same pa rin po ng reliability sa battery, signal, mobile data, kay Wi-Fi man yan, okay na okay po ito. And ganoon din po, support po nito ng software, timely, hindi po kayo mabibigo at again, simplicity, parang plug and play. Ito naman, buy and play or use. Direct, wala na masyadong settings at wala kayong problemahin bloatware and ads dito. Okay na okay. Kapag nagka-ads to, kasalanan mo yan. May malamang may in-install ka na hindi dapat and yun yung nagpapalabas ng ads. Pero sa system nito, guaranteed wala po talaga siyang ads and wala rin bloatware. Dito sa mga units na binabanggit ko, okay? Nating Phone 2a naman naglalaro sa price na 19,000 to 22,000. Depende sa variant. 256, 128GB, 256, wala yatang 512 nito. So yun na yun. Again, nating Phone 2a available dito sa floating tag na to. And then this one, ito lang siguro sa category or dito sa video na to na hindi ko talaga na-review. But this one, ang reason kung bakit napabili ako ng nating Phone 2a. Kasi the nating Phone 2 is still available pa rin naman actually sa, yes, available pa siya sa Shopee, Lazada, and both Digital Walker. The nating Phone 2 has Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 and ang meron nito na tropa na nakagamit ko, so yun yung pinaka ginagamit kong basis, sila Pinoy Tech Dad. And of course, pinanood ko rin sa ibang mga reviews ng mga favorito natin ng mga tech vloggers
okay na okay to. Again, ito lang naman, nag-iisa lang ito na hindi ko na-review, pero mataas ang tingin ko rito sa phone na to. And kung suswertein or pag nagkaroon ako ng extra, baka bumili ako nito just for collector's item lang siguro, the Nothing Phone 2. And very distinct po ang design din ito with, anong tawag sa ganito nila? Yung may pailaw sa likod. Meron siyang mga pailaw sa likod, okay? So again, ito yung specs niya, just for your information. Corning Gorilla Glass 5, both front and back. Aluminum ang frame, may IP54 dust and water resistant. LTPO OLED. LTPO not LTPS. So this one, tipid po sa battery ito and up to 1,600 nits, 6.7 inch. Android 13 po siya nirelease and hanggang at least Android 16 pa ito, if I'm not mistaken. 3 major Android upgrades eh. Currently, nasa Android 15 siya and expected na makakatanggap pa rin ito ng Android 16. And then, the Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 until now po, I'm telling you, very reliable pa rin and nakakasabay pa rin sa mga games and other social media activities. Even video editing, pwede pa rin po ito si Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Okay? Camera, based sa mga shots na nakita ko, very good din, maasahan. And of course, dahil Nothing Phone ito, I trust na goods din ang battery nito, performance, simplicity, and reliability. And of course, sabi ko ba yung battery? Yes, yun. Okay na okay. Again, iliwan ko yung link dito sa video description or dito sa floating tag na to, both Shopee and Lazada na yan. And then, lipat na tayo sa next na Nothing. Dito marami-rami sa Nothing talaga kasi marami ako na experience dito and these experiences are good kasi sa brand na to. That is why mas marami dito ang Nothing phones. Next dito sa list is the Nothing Phone 3A. Yes, this one. This one medyo, until now nagsisisi ako bakit binenta ko to. Bugso ng damdamin ko yata. And I believe kailangan ko din ng extra cash ng time na yun kasi may gusto akong bilhin. So, napabenta ito. But, looking back, parang nagsisi ako na binenta ko, dapat di ko ito binenta. But then again, nangyari na. So, this one, I can recommend. Okay, ako mismo magsasabi sa inyo, recommended ko to. Nothing Phone 3A. I like this better than the Nothing Phone 3A Pro. Mas gusto ko yung simplicity ng camera kasi niya. But of course, Nothing 3A Pro is still better sa mas maraming reason. I just like this better sa 3A Pro. Pero again, don't get me wrong, maraming better features sa 3A Pro. I just like this better kasi sa simplicity nito. Parang ito yung para sa akin na okay, so parang ito ang Nothing Phone 2A ko, upgraded version. This has Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 na chipset, which is very good. Mas mataas na brightness, 3,000 nits. So sa mga tropa nating riders, maganda rin po ang GPS support nito, very accurate. And what else? Panda Glass, MOS level 5 yung hardness niya, and what else? Basta maganda po ito eh. Hanggang ngayon, promise, the real talk po. Okay na okay po to, the 3A. And of course, the 3A Pro, kung trip nyo ng better, slightly better specs, especially in terms of camera, this one, 3A Pro, is very good. May periscope po kasi ito. The 3A, wala, I believe walang periscope ang 3A eh. Yep, confirm, telephoto lang. But the 3A Pro has a periscope. See this? Yun, ito talagang dyan, ang nagpaganda dyan. And tested ko to, ginamit ko to sa Tagaytay na night rides namin and tambay namin ng coffee shop sa mga Tagaytay. Ang ganda ng shots dito. Despite na madilim, okay na okay ang ganda. So this one, okay na okay. Nagagandaan din ako sa design nito. It's just that mas gusto ko lang yung simplicity ng 3A. Pero again, yan ay subjective na preference lang. Kung i-recommend ko sa inyo, both pagpipilian, the 3A Pro, syempre i-recommend ko sa inyo. 3A lang, mas feel ko lang yung design, mas pasok sa sa panlasa ko. The 3A price is nag-start siya sa 19K to 20K and the 3A Pro 26K to 27K. So medyo significant din yung price differences nila. So depende yan sa budget nyo, okay? Kung kailangan nyo yung periscope kasi gagamitin nyo talaga for your creativity or photography stuff, 3A Pro talaga goods yan. Maganda po experience ko and I believe maganda rin na experience ng mga nakabili na nito. And then finally, sa Nothing Phone, yung Nothing Phone 3. And this one, nandito pa rin sa bahay. Nagamit pa rin now and then. And solid po dito. The periscope, gamit ko rito ang periscope ng Nothing Phone 3 na to. Games, sometimes nag-games ako rito. If ever I decide na maglaro ng games sa Nothing Phone 3, wala pong problem dito. Solid, napakalinis po ng kanyang performance, talagang stable kung stable. Nakapag-edit na rin ako sa Nothing Phone 3 a few times ng mga videos ko dito sa YouTube and sa TikTok. Okay na okay po. So Nothing Phone 3 I can recommend to you. I know marami silang mag-iinarte about design, blah blah blah. At the end of the day,
gano'n nyo ba kadalas tinitingnan ang likod ng phone nyo? Tapos lalagyan nyo rin naman ng case. So, yeah, yung symmetry niya siguro problem sa iba. Pero how many times nyo ba tinitingnan yung likod ng phone nyo? Does it really bother? Does it really affect yung performance niya? Yung daily usage nyo, in case na yun mapili nyo? Para sa akin napaka-trivial nung case na yun na yung inireklamo lang sa nating phone 3. Para sa akin, since nagamit ko siya, reliable siya, and for ilang months, 6 months mahigit ko siyang ginagamit, bilang lang yata sa kamay na tinitigan ko talaga nag-stop ako and tinitigan ko yung likod ng phone na yun. And sabi ko, hindi siya symmetrical. Never bothered me and never got interested in basta nakakapag-produce ng magandang camera shots, lalong-lalo na sa video department, very good sa akin si nating phone 3. And wala pang bloatware and ads, di gaya sa mga phone ng iba dyan. Joke lang. Okay, so yun yung sa nating phones. Now, lipat naman tayo sa Poco brand. Dito, marami-rami din. Kasi ang dami kong na review nito this year. From Poco X7 to Poco F8 Ultra. Nitong recent lang. So, isa-isahin natin yan. The pinakauna ko marirecommend sa inyo, nandito pa rin sa bahay. Hindi ko ito nilet ko kasi magandang experience ko dito. The Poco X7, the base variant. Yes. Maganda po. Why? Bakit yan ang pinili mo? Ang ganda po ng review ko rito. Kung napanood niyo yung review ko, again, hanapin niyo dito sa channel or try ko iiwan yung link sa video description. But if in case hindi niyo pa napapanood, very good po ang performance nito. Battery performance, not really the hard-hitting performance na raw performance na talagang sobrang pag-gaming. No, okay na po siya for casual use, casual gaming. Very good po si Poco X7. And of course, kung interesado kayo sa specs, ang specs po niya is 6.67 inch Corning Gorilla Glass Victus, most level 5, Android 14, pero currently yata Android 15 na rin to, if I'm not mistaken, and waiting sa Android 16. Doon sa Tech Diario ko, kasama to sa mga makakatanggap ng Android 16 o HyperOS 3.0. And of course, the chipset, asan ba yung chipset? Nawala. Ayun, Dimensity 7300 Ultra. Real talk, sabi sa inyo, hindi ito pang heavy gaming. But this one, very reliable sa social media and camera. Battery, okay na okay din. GPU niya, dual core lang. Not really the best out there, pero makapaglaro kayo dito high and some ultra sa mga piling games. The Poco X7 is naglalaro sa price tag na 11 to 12K. So, kung naghahanap kayo ng naglalaro lang sa lagpas lang ng konti ng 10K, 11 to 12K lang yung price nito. If ever man, kung yan ang hanap nyo, 5G, reliable 5G, good performer na rin, and magandang camera, may image stabilization sa video recording, the Poco X7 is a good candidate. Okay? Hindi buta sa bulsa nyo rito. Sakto, 11 to 12K lang. Pag sinuwerte-swerte kayo, pag click nyo dyan, meron palang discount. Nako, nakuha nyo pa ng 10K. Panalo, man! Yes! Mga tech boss, masasabi ko sa inyo, solid yang Poco X7 and goods, very goods po itong smartphone na to. Tested and pinago talaga and pinagamit ko talaga kasi goods po yun. So Poco X7 Pro, goods din ang experience ko. I can recommend you that. Dimensity 8400 Ultra naman ang chipset nito if I'm not mistaken. Oh, tama ako. Dimensity 8400 Ultra. That's isang 3.25 GHz and isang 3.30 GHz. Tatlong 3 GHz. Sorry. Tatlong 3 GHz. Ang GPU, 7 cores. Mali G720 MC7. That's 7 cores. Saan ka pa? So expect nyo malakas talaga ito. HyperOS 15 siya currently and isa to sa mga nabasa ko na makakatanggap ng HyperOS sa 3.0. And of course, mataas din na UFS 4.0. And camera nito very good actually. Maganda yung OIS nito and tested, solid. And battery wise, very good din. So, para sa kung naghahanap ng ang presyo nito is nasa 13K to 16K. So, kung may extra pa kayo, kaya nyo pa magdagdag from 10K. Kaya nyo magdagdag ng 13 to hanggang 15K. Kaya nyo pa mag-extend yung budget ng 15K. Ito na po yan. The Poco X7 Pro has a very good chipset na pang at least 8400, if I'm not mistaken, kaya pa ito hanggang 4 to 5 years na reliability and usability. Kung papanood nyo, may video ko i-release about, again, sa mga chipset list of reliability. Halos lahat ng brand na yata kinover ko this time para wala na masyadong reklamo. So, abangan nyo po yun. If ever na mauna yun or mauna to, basta may video ko noon, hanapin nyo na lang dito sa channel. Okay? So, yan. So, 8400 Ultra, nice. Overall, binigyan ko yata to ng 8.5 out of 10 or 9 out of 10. Basta naglalaro doon. 8 out of 10 to 9 out of 10. Binigay kong score dito. And very good. Andito yan, yung link. Tap nyo lang to. Click nyo to. Highly recommended. Ang haba na ng video.
dito pa rin kayo. Salamat kung nakapagtyaga kayo. Nakaabot pa rin kayo sa video na to kung saan lalawigan kayo. Okay? And currently, sa mga hindi pa nakakalam at hindi pa napapansin, taga Laguna po ako. And ikaw boss, saang lalawigan ka naman? Okay? Huwag niyo sabihin yung full address niyo. Baka delikado. Huwag yung full address. Ilagay niyo lang. Lalawigan niyo kung saan kayo. Quezon, Quezon Province, Manila. Sabihin niyo lang sa comment section kung nakaabot na kayo rito, okay? Lipat tayo sa Poco F7. Okay, ito, solid din to kasi ang chipset nito is same ng ating phone 3 ko. Pero kung gusto mo ng chipset na to na yung Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, if I'm not mistaken. Kung gusto mo ng mura, kasi yung ating phone 3 ko is nasa 35 to 40K. This one, kung gusto mo makamura na same chipset ng ating phone 3 ko, ito yun, Poco F7. Ang price tag nito is nasa 18 to 20K lang. So half the price, mabibili nyo na or ma-experience nyo na ang chipset nito, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Look tayo sa specifications. AMOLED po ito, 6.83 inch. Actually, ang laki ng screen nito. Pagkakatanda ko, actually gusto ko yung screen nito. Android 15 na rin and supported nito 4K 60 FPS. Maganda camera basically. And of course, maganda rin po ang image stabilization nito. Not to mention na very good din yung kanyang battery and mobile data. The Poco F7, yung base variant, solid na po ito. Again, 18 to 20K kung willing kayong gumastos ng gano'n or kung gusto nyo na similar ng performance ng nating phone 3 ko, the Poco F7 is a very good candidate. Half the price lang, may experience nyo na yung performance na gano'n. Okay? Now, ang kasunod niyan is Poco F7 Pro. This one, ito yung flagship killer bago nirelease yung recent na Poco F8 Pro din. But the Poco F7 Pro, this one has the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Obviously, malakas yan. And in terms of overall performance, maganda rin ang review ko rito kung napanood nyo. Very good, maganda ang battery din, maganda rin ang kanyang signal. Actually, malakas ang signal nitong isang to. And of course, you can do editing here, vlogging, lahat pwede mong gawin dito. And ang naglalaro lang ang price na to sa around 22K base, up to 29K. Yung pinakamataas yata nito is 512 or 1TB. I'm not really sure. Basta nasa 512GB pataas. Yun yung aabot ng 29K. But of course, kung nagtitipid ka, go for the 22K, bili ka na lang ng external storage. Marami ng uso ngayon na external storage na maliliit lang, 512GB na. So pag kailangan mo ng lagay ng extra movies, other files na hindi mo naman laging kailangan, mag-external storage ka na lang, okay? Like this one, lagi ko nang re-recommend to. This is from Orico. Yes, kung interesado ka, iwan ko din ng link dito sa video description or dito sa floating tag na to. Hanapin nyo na lang dito. Marami-rami na rin yan. So yun. So Poco F7 Pro, flagship killer din to at the time. Pero actually, I can say na flagship killer pa rin siya until now kasi 8 Gen 3 is hindi naman slouch. Talagang performer yun. Solid yun. Eh lalo ngayon, mas optimized na yan. So, very good yan sa 8 Gen 3. Now, sunod is the Poco F7 Ultra. 30K, may Ultra version ka na. The Ultra has actually the 8 Elite. Yes, hear me out. 8 Elite po yan. So, ang Antutu score niyan, I believe, more than 3 million. Sweet spot. Talaga naman. And ang price tag niya nasa 30K lang to 36K. Other specs, makikita natin, 6.67 inch, AMOLED po yan, Poco Shield Glass, MOS Level 5. Ganoon siya katibay. Android 15 and of course upgradable siya Android 16, no doubt about that. Adreno 830, napakalakas po niya na GPU, and the rest, as you can see, 50 megapixel na wide with OIS po yan, and 50 megapixel telephoto, 32 megapixel. Okay, basically supported niya matataas talaga na resolution, and supported din niya pala dito ang 8K at 24 FPS. So 8 Elite, so Qualcomm Snapdragon 8 Elite nandito sa 30K pesos na yan. Now, gusto mo naman talaga mas recent. Kung hindi mo na trip yung early 2025 na Poco, now, napaaga po kasi ang Poco F8 series. So this one, I can recommend sa inyo, ang susunod is the Poco F8 Pro. This one. And I have the Ultra also. So dito yung dalawa. Gamit ko both. Now, the Poco F8 Pro, I think this one is a true flagship killer para sa 2026. Kahit 2025 siya na-release, November 2025. This one is a true flagship killer. Why? Una-una, sa price tag pa lang. 25 to 28K. Yes. Qualcomm Snapdragon 8 Elite. 8 Elite. 8 Elite. Yung kanina, yung Poco F7 Ultra, nasa 30K. Dito, 8 Elite yun ha. 8 Elite din to. 8 Elite Gen 4. 25K ang base variant nito. 25K.
And solid yung camera. Naku, gusto kong camera nito. Ang ganda ng camera nito. Kahit na 2.5 times zoom lang yung optical zoom nito, napakaganda pa rin po ng resulta. And I found myself na madalas kong nagamit yung kanyang telephoto lens. Okay na okay po. Maganda. And of course, sinuportahan din ng kanyang AI. Maganda rin ang AI nito. Mas napapalinaw niya yung mga shots. Actually, I can show you some. Actually, galing ako kahapon sa Galaan. And gamit ko to kahapon sa konti teaser lang to. Kasi I'm not sure kung mauuna tong i-release ang review nito or itong video na to. Either way, papakita ko pa rin sa inyo yung mga shots na nakuha. Oh my God! So, ayan, nakikita nyo ba yan? Andun yung si Jose Rizal, di ba? Yeah, papakita ko sa inyo. Zoom ko manual muna. Para makita. Yan. Ayun si Jose Rizal. Zoom in na yan. Now, ginamit ko yung telephoto nitong Poco F8 Pro. Ito yung kanyang, I believe, 2.5 times. From here, from ganito kalayo, na halos hindi mo na maaninag si Jose Rizal. To this, and then, akyat sa 5 times, ganyan, no? And yung nakasulat sa likod ni Jose Rizal, that's Jose Rizal Coliseum is napakalinaw po na nababasa. Ganun po kaganda ang telephoto lens nito kahit na 2.5 lang ang pinaka-optical na zoom niya. And the rest ng shots, matuto kayo malaman na buhay yan. Again, teaser lang yan. Ipapakita ko sa inyo sa full review. If ever na i-release ko na yon, hanapin nyo na lang dito. If wala pa, abangan nyo. Maganda po ang mga sasabihin ko dito. Not perfect, of course. Real talk pa rin natin yan. Pero ang dami niyang features na mas positive and ang ganda. And I can say, this one, true flagship killer at 25K. Tama, yes. 25K starting price to 28K. Iwan ko yung mga link sa video description or ito sa floating tag ng Shopee and Lazada. And finally, this Poco F8 Ultra. This is currently my daily driver. So as you can see, nandito yung stand ko, ito lang yung may case talaga na akong binili. Hindi siya kagaya nito na Poco pa rin yung case. Ito, nandito lahat. And my accounts, nandito lahat. So this one, no doubt, ilang beses ko na ito nare-recommend sa a couple of videos ago. Poco F8 Ultra. Di hamak, syempre na mas maganda ang camera nito. In terms of zoom, this has up to 5 times zoom. 2.5 zoom, 5 times zoom. This one kasi has periscope. May rectangle na lens. This one, yan. See that? That's periscope. So, the rest, maganda. Napaka-stable po ng image stabilization during video recording. Napakakunat din po ng battery nito. I believe nakakuha yata ako dito ng 17 hours. Basta ganun, more than 15 hours na battery endurance. Tuloy-tuloy na gamit, walang patayan. Ang lakas din po ng internet nito. Dito lang pati ako naka-encounter na dito sa loob ng bahay. Sa ilang taong ko nang nag-test ng internet speed, mobile data, internet speed dito sa bahay. Na naglalaro ng 20, 25, pinaka-the best na yung 30 megabits per second. Dito sa phone na to is nakakuha ko ng more than 100 megabits per second using mobile data only. See that? I-off ko yung wifi. Naka-off na yung wifi. Currently medyo nag-aambon, nag-uulan-ulan. Pero nakakuha pa rin tayo ng 50 Mbps. Again, previous smartphones 10, 20, 30 na yung pinaka-best. And one time lang nangyari yung lumagpas ng 25 na umabot yan ng 30. But this one, lagi siyang lagpas ng 30. 50 yan, 51 Mbps. And the best na nakuha ko dito is 150 Mbps. So, kahit 51 Mbps, that's alayo pa rin ang gap niyan sa mga ibang smartphone dito na tinetest ko. And that alone, masasabi ko sa inyo, very reliable signal sa mobile data. Wi-Fi lalo, may Wi-Fi 7 ito. Battery, napakakunat. Performance, 8 Elite Gen 5. This has 8 Elite Gen 5. So, no wonder na malakas. Yes. Performance, kahit anong games, pwede mo isa lang dito. And, teka, speed test ko lang ulit. Last speed test. Again, naka-off ang Wi-Fi. Mobile data tayo. Speed test natin. And, see that? 80 Mbps dito sa loob ng bahay. Even the iPhones na tinest ko rito sa bahay na to, sa room na to, sa studio na to, 20-25 lang nakuha nilang Mbps. This one, laging mas mataas sa 50 Mbps. 50, 80, 100, 150 Mbps nakukuha ko sa smartphone na to. Mobile data po yan, hindi Wi-Fi. Ang Wi-Fi ko rito is 800 Mbps. And nakukuha niya almost 900 Mbps. Ewan ko saan niya kinuha yung another 100 Mbps para makakuha siya ng 900 Mbps na speed dito sa studio ko, di ba? Impressive. Camera, battery, performance, screen, display, ang ganda, and other features na meron siya. Poco F8 Ultra, highly recommended po sa mga naghahanap ng flagship performer.
Okay? Kaysa gumastos kayo ng 60,000, 80,000, 100,000 na smartphone, nabibitin pa kayo. Sa Poco F8 Ultra nasa around 40,000 lang. 45,000 yata yung pinakamahal nito. Double check na rin natin. 37 to 45K. So makakabili kayo ng 37K sa performance at mga features na nakukuha nyo lang madalas sa 100K. 80K to 100K. Nasa 37K mag-i-start ka sa Poco F8 Ultra. So yeah, highly recommended din Poco F8 Ultra. Currently, daily driver, diyan pa lang sa sinasabi kong daily driver, hindi pa ba enough na reason yan na this one is highly recommended. Ako mismo natutuwa akong gamitin ito every single day. Every single day! Napakanta pa nga. Sorry! So, yun. So, yun na po pala lahat yun. Lahat na yun. So, if may nagustuhan kayo, please consider yung mag-like, mag-iwan ng like, or better yet, mag-subscribe. Click yung subscribe kung nasa man dito ang subscribe button. Okay? And if ever man, I hope na consider nyo na dito na mag-avail dito sa mga link na ginagamit ko or dito sa floating tag na to. Yes, meron po kaming commission dyan, but that commission, yung commission na binabayad sa amin ay hindi po yan dinadagdag sa bayad nyo. Wala pong dinadagdag dyan. Kung ano yung nakikita nyo yung price, yun ang talagang babayaran nyo. Kami ay problema na ni Shopee at Lazada. Hindi po ako sponsored. Itong video na to, hindi ito sponsored ng mga brands na binanggit ko. No, wala po, nada. Pero, since binibenta ko is galing sa Shopee at Lazada na mga links, doon po ako nakakatanggap. Usually, 6 pesos to 20 pesos nakukuha natin dyan. Pero typically, around 6 pesos lang talaga. Isa nga 3 pesos pa ngayon yung per product. Pero, kahit na yung mamiso-miso na yun, malaking tulong na po sa amin yun na mga nag-share ng aming mga link. Kasi kahit paano, pang funds din dito sa studio namin, kuryente, syempre, camera, so ano para makapag-hanap ng mga i-review next. So I hope ma-appreciate nyo pa rin yung mga ganong bagay. And of course, thank you pa rin. I'm not sure kung ito yung huling video ko for 2025, but if ever man, thank you po sa pagsuporta. And sa dami na kagabi, I don't know kung anong nangyayari, pero kagabi ang dami nag-post kasi na about pinapakita nila kung gaano nila ako sinuportahan. I don't know what. This one from, nasa tech, sa Facebook group ko yun. This one from Boss Jan Capili. So yung pangalawa ko sa pinapanood niya. And this other ones kay Boss Sakamoto Toro. Number 1 naman ako sa kanya sa mga pinapanood niya. Dami rito eh. Ito naman kay Boss Romel. Pang number 1 din ako. Thank you sa inyo mga boss. Kay Jake Mendez. Number 1 din ako. Shoutout kay Boss GTT dyan. Kay Boss Ching Chang Chong Koreano. Hindi ko alam sa siya. Hindi ako marunong basa. Number 1 daw ako. Thank you kay Boss Koreano. Hindi ko alam kung paano basahin ang pangalan mo. Thank you sa mga to. Diretso shoutout ko na rin din bilang appreciation kay Boss Will Byers. Kay Boss Will Byers pang 3 ako. Okay lang yan. Magagaling naman yung mga una si Harbor Voyage at saka si Versus. Masyadong magagaling yung mga yan. Mahirap talunin yung mga yan. Kay Boss Jasper Ace. Yes, number 1 din daw ako. Kay Jasper Ace pa rin pala ito. Ito. Yeah, pangalawa ako. Una ako. And pangatlo. Actually, yung second channel ko na Tech Diario. Yes, kung sa mga hindi po nakakalam, meron po akong other channel, The Tech Diario, kung saan yung mga news lang. Mga news about sa mga upcoming smartphones, mga nangyayari sa Pilipinas na may kinalaman sa tech, doon ko po binabalita naman. Parang tech news po yun. Nakikichismis ako doon ng mga news about sa smartphone and other tech related. And then galing kay Boss Jeffrey Alegre, number 2 ako. Thank you, boss. Galing kay Boss John Lloyd Philip, number 1 daw ako. Thank you din, boss. What else? Totoo lang ako. And Boss Viens, 198 minutes pinanood niya sa Boring Tech podcast ko ng mga videos. Sa mga hindi po nakakaalam, may mga iba't ibang segment ako dito ng videos sa channel. Boring Tech Podcast, Ask Hotman, Epic Apps, Epic Games. Yun yata, yung 4 na yun ang pinaka-segment ko dito. Ay, detalyado review and unboxing. So, 6 pala lahat. Yes. Yun lang, medyo marami-rami na actually. Sa mga hindi ko napakita rito at na-mention, thank you pa rin po. Salamat sa pagsuporta at andito pa rin ang Kotman or Rain Manguera na pala siya ngayon. Rain Manguera channel dahil po sa suporta nyo. And thank you so much. I don't know how to thank you that much, pero I'm trying my best na lang na i-give you legit information as much as possible. And if ever na updated na yung may update sa mga information na nire-release ko sa inyo, ina-update ko rin naman actually. So like I said, hanggat maaari, timely yung binibigay ko sa inyo tips and tricks about mga software, test, kung paano, yung mga battery tips, performance tips, yun. So, yun lang naman. And, yun. Again, thank you po sa mga nagstay and
nakapagtiyaga na manood ng ganito kahabang video. I hope naging helpful pa rin ito sa inyo kahit katiting man lang or something. Kung hindi man sa inyo, I hope share nyo to sa inyong mga tropa. Baka naghahanap sila ng highly recommended na mga smartphones. Yun. Pansin nyo, dito naman, ang recommend ko is kung ano talaga yung mga nahawakan ko. Hanggat maaari, 99% at least. Meron ako isang sinali, di ba, na hindi. But maganda rin kasi ang reputation ng phone na yun. So, why not i-share ko na lang din sa inyo na highly recommended din yun. Yun lang naman. Reyna Manguera, I hope magkita pa rin tayo at magkasama pa rin tayo sa 2026, mga tech boss. Yeah, I think ko magandang itawag ko sa inyo mga tech boss. No? Since tawag sa inyo mga boss, and this is tech. Thank you sa 2025 and happy 2026. And I hope maging prosperous tayong lahat sa darating na 2026. This is Reyna Manguera. I'll talk to you again soon.